Okay, ibang topic naman tayo. Ito yung regarding sa indentation kay Python. Now, wala halos nagdi-discuss nito pero importanteng malaman nito. Normally, nagpe-press kayo ng tab para mag-indent ng code. Now, merong dalawang way para mag-indent ng code. Either using yung tab character or using multiple spaces. Now, ang best practice and recommended ni Python is to use spaces para compatible kayo across different OS. So kung napunta kayo ng Windows and Linux, wala kayong masyadong magiging issue kapag spaces ang gamit nyo. Now, i-explain ko lang sa inyo kasi baka hindi na to dinidiscuss. Ano ba yung difference nung tab at spaces? So, mag-search lang kayo sa YouTube kung gusto niyo malaman to. Meron tayong tinatawag na mga ASCII codes. Ito yung mga values ng characters, parang numerical value niya. So, for example, pag nag-scroll tayo dito, yung tab, so nakikita nyo rito, ang value niyan ay 9. Yun yung ASCII code niya. Pag nag-scroll down tayo, makikita nyo yung space, ang value niya ay 32. And ito pa yung ibang mga values kung gusto niyo pag-aralan pa. Yan, katulad niyan, capital A is 65. Now, balik tayo, bakit relevant yung difference ng tab at ng spaces. So, meron ako ditong Notepad++. Pwede nyo rin gawing editor to kung ayaw nyo ng VS Code. Dito kasi, dito sa view niya, and then show symbols, pwede nyo i-tick tong show space and tab para makita natin. So dito sa blank line, press ko yung tab. May nakikita kayo diyang mahabang arrow. Yan, using tab. Ngayon, ipe-press ko yung backspace ha. Tingnan nyo. Pag-press ko ng backspace, nabura lahat. Meaning yung tab, isang character. Now kanina, ito yung space ha. Yung isang space, essentially, one character yung inoccupy niya. Whereas yung tab, apat. So para ma-reproduce mo yung indentation ng tab using spaces, normally apat yan. So ito yung 1, 2, 3, 4 space. Ngayon, panik tayo dito. Again, pag binackspace ko yung tab, pura. Pag pumunta ka sa using space, pag nag-backspace ako dyan, isa lang na nabubura. Hindi siya completely naaanin din. Whereas yung tab, pag binackspace ko yan at binura ko, na-unindent ko yung line. So, ito yung difference ng tab and space. Ngayon, punta tayo sa VS Code. Pwede nyo buksan yung VS Code sa start sa Windows normally. Pero malimit ang ginagamit ko is type mo lang yung code, space, period. Buksan nyo yung VS Code dun sa directory kung nasaan ka. Now, dito tayo pupunta. File. And mag-scroll tayo dyan sa preference. Meron ditong settings. Tapos dito sa search, type natin, type tab size. Dito sa result, dito mo i-define gaano karaming spaces ang gagamitin niya to emulate yung indentation ng tab. Now, meron pa siyang sinasabi niya na detect indentation is on. Diba? Makikita niyo na naka-check.
Yan yung tab size, which is ito. Tapos kailangan din tong insert spaces. Yan, click natin yan. So naka-check din siya. Makikita nyo dyan, insert spaces when pressing tab. So yun yung kailangan yung i-set up kay VS Code. Now, sampulan lang natin, mag-create tayo ng bagong file, Python file. Pag nag-press tayo dito, yan, space yung ini-insert nyo dyan, hindi tab. Now, paano mo i-check? Backspace ka dyan. Pag yan nabura lahat, tab yung gamit mo. Yan, nabura. Pero nangyari yan, kasi nga, sinabi natin kay VS Code is i-simulate niya or emulate niya yung tab or yung 4 spaces as tab. Now, kung gusto niyo magkaroon ng visual cue or clue, ang default kasi ni VS Code is selection siya nalabas. So for example, kaya ko lang muna. Pag nag-press ako dito ng tab, wala tayong nakikita. Pero pag sinelect ko siya, napansin nyo, lumalabas yung mga tuldok-tuldok. Pag walang selection, wala. Now, kung hindi pa nakasetup si VS Code, punta ulit kayo sa file, preferences, and then settings ulit tayo. Tapos hanapin natin dito yung white space. Yung white space na selection, render white space. By default, selection siya. Kaya lumalabas yung mga hidden characters pag selected lang. So ang gawin natin dito ay all. Tapos balik tayo sa code natin. Lumabas na, di ba? Makikita nyo na apat yan na characters. Hindi yan isang tab. Now, ang gawin natin ganito, i-save natin to. Control S lang natin. Tapos i-save lang natin dito sa desktop. And then babalik tayo dito sa notepad. Tingnan natin. And then desktop. Hello. UI. So makikita nyo rito, apat na space yung nilagay ni VS Code. Dito, tama yung behavior niya. Pa isa-isa. Pero kay VS Code, na bubura siya ng isang buo, again, kasi nga sinasimulate natin na yung apat na spaces parang tab, including yung behavior niya. Para convenient tayo pag nagko-code, nagpe-press ka ng tab, shift tab, or nagba-backspace ka. Dito lang muna. Next time ulit.